Hello guys, isang magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan at mga ka-treasure hunter. At muli po ako samahan nyo sa panibago ko pong vlog na i-upload sa araw na ito. Tayo po ay inimbitahan ng may-ari upang magpalukit po ng tubig, yung volume ng tubig, sapagkat ang kanila pong katatayon dito ay wala pong puso o bomba. At malayo pa yung kinukuhanan ng tubig. Halos inaabot pa na 1 kilometro. Ngayon, ako po ay narito upang ilukit at itong saan nakaposisyon yung volume ng tubig sa ilalim ng lupa. At ito mga katits ay muli mo akong samahan gamit po ang aking elrad o dowsing rod, at ka-versus po nito yung aking Japanese wand. At mga ka-TH, mga ka-treasure hunter, muli samahan niyo po ako. At bago po tayo magpatuloy, paki-subscribe po ang aking YouTube channel, like, share, and comment, at paki-pindot na rin po ang notification bell para mag-update po kayo sa lahat ng aking mga ginagawang video. Mga ka-TH, simulan na natin. Hello guys, at muli po, ito na yung aking gagamiting elrad, at tinatawag na dowsing rod, na marami pong mga ibang lahi ang gumamit ito, at ganoon na rin po sa mga iba't ibang bansa upang ilukit po yung volume ng tubig sa ilalim ng lupa. At ganoon na rin mga ka-TH, itong aking ginawang Japanese one, at makikita niyo yung mamaya yung paggalaw nito upang ituro din kung sa tapat yung itatayong tubo na gagawin yung flowing dito sa lugar na ito. At samahan nyo ako mga ka-TH para mailukit ko yung volume ng tubig sa pamamagitan nitong elrad at Japanese wand. Lapit-lapit ako dito. At ito mga ka-TH, ay muli yung gagamitin itong elrad. Doon siya mga ka-TH tumuturo yung pinaka-volume ng tubig. At muli, pagka gagamitin natin itong elrad, ay dito siya tumuturo. Yan. Malakas dito mga ka-TH yung volume ng tubig, na dito talagang dapat itatayo yung bomba, yung flowing. Ito mga ka-TH ay sadya talagang gumagalaw kahit hindi nyo napapagalawin na mayroon naman kung pagagalawin natin na pilit ipagalawin na hindi naman talaga galaw. Ito yung kusa talaga siyang gumagalaw. Kusa siyang umiikot. Yan. Kusa yan mga ka-TH na gumagalaw. Yan. Kung mapapansin nyo mga ka-TH, kusa siyang yan o, gumagalaw. At nagtuturo kung nasaan yung volume ng tubig. At ito naman mga ka-TH ay aking lalapitan para malaman kung nasaan yung volume ng tubig. Yan. Yan. Dito mga ka-TH sa lugar na ito, at aking nililingin.
Ganito lang mga katiis, so simple, maghanap ng volume na tubig sa ilalim ng lupa gamit itong dowsing rod. Yan. Ito mga katiis. At dito yung volume ng tubig. Ngayon, kung mapapansin nyo mga katiis, itong dulo ng ilrad o dowsing rod, kung mapapansin nyo mga katiis, tumuturo siya. Yan. Kung mapapansin nyo, yung dulo niya malapit na oh. Kung ikukumpara natin dito sa dalawa, yan, malapit na agad siya. Yan mga katiis. At positive na dito yung volume ng tubig. At ito naman mga katiis ay maraming beses ko rin nasubukan. At naipanood po rin po sa iba na ibigay kung nasan yung volume tubig. At tinatayo nila ng water pump kung sa palayan, at sa mga bahay naman ay yung mga flowing. Yung talagang malakas na volume ng tubig na ilalabas sa tubo, flowing na yun mga katiis. Yan. Yan. At ang isusunod ko dito mga katiis, ito na yung itinuro nitong ilrad, dowsing rod, kung nasan nakaposisyon yung volume ng tubig. Ngayon, ang gagamitin ko naman dito mga katiis ay ito na ang Japanese one. Bali, ito na mga katiis, yung Japanese one. Gagamitin ko ito dito para malaman kung saan mismo nakatapat dito yung volume ng tubig, at doon itatayo yung pinakang tubo para maging flowing siya at malaman ng may-ari. Ito mga katiis, at sa pamamagitan ng Japanese one, malalaman natin kung saan nakatapat diyan yung pinakang volume ng tubig. Yan mga katiis, at malakas. Pag naman natapatan, yan. Ngayon, ito ay malalaman kung na siya nakatapat. Gagawin natin dito mga katiis para malaman natin kung saan nakatapat yung pinakang sentro niya. Gagawa natin siya ng pa-cross. Yun naman ay tusang gagalaw. At pagka natapatan yan mga katiis, magiging resulta niyan, yan. Ito mga katiis, at dito mismo yung pinakang sentro kung saan itatayo o itutusok dito yung tubo. Ito na yung pinakang volume ng tubig. Ito yung pinakang sentro. Yan. Ito mga katiis yung Japanese one na naka detection ng kwan
na L-rod, dowsing rod, pumapares ito sa detection niya kung paano hanapin yung pinaka-volume ng tubig. Ito mga katiks ay ginagamit itong Japanese one sa pag-locate. Kapag may bala, ang hinahanap niya, kung ano yung ating ibabala, at kung wala namang bala, ang hahanapin niya yung pinaka-volume ng tubig. At ito na yung pinaka-sentro na dito mismo sa lugar na ito, itutusok yung tubo nasa lugar na yan. Yan. At ito mga ka-TH,